Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat, mga fearless viewers outside the universe. Ito na naman, kasama niyo na naman ang inyong fearless Kuya Jay. Tayo dito sa programa kung saan lahat ng issue may say ang Biblia, basta malawak lang ang iyong pangunawa dito lang sa Fearless Session. At ayan, gusto ko muna magpasalamat sa inyo ng maraming arigato, salamat sa pagtutok ninyo sa first episode and second episode ng ating Fearless Sessions. Bagamat nagkaroon tayo ng technicalities, no? Kasi na-notify ako ng Facebook ng copyright. So, tinanggal nila yung mga musics na nilagay natin sa vlog natin dito sa podcast natin. And ayun, so nalaman ko rin kasi hindi ko rin nabasa yung mga rules and regulations about sa posting ng mga videos na kailangan pala is may courtesy or may CTTO or tinatawag na credit to the owner yung mga musics na gagamitin natin, mga songs, ayan, and mga pictures, and so on and so forth. And maraming salamat pa rin sa ating mga fearless viewers and listeners na patuloy pa rin tumututok sa atin kahit na may mga technicalities. And ngayon, so hindi na tayo makakapag set ng mga musics kasi I already read the mechanics. Wow, mechanics na to, laro. Hindi, yung mga rules and regulations about sa posting. Hindi lang sa Facebook, even sa YouTube. And even mapapakinggan nyo na rin yung first and second episodes natin sa Spotify. And sana sa mga Spotify dyan, makinig na rin kayo. At hindi lang sa mga episodes natin, kundi sa iba pang mga streamers and podcasters natin outside the universe na ito lang nagiging platform nila to express their opinions and their freedom to express with handled with care. May mga na parang product ng mga anythings. But anyway, ayun nga, uusad na tayo dito sa ating bagong topic, no? And hopefully na lahat tayo ay masaya and mag-enjoy dito sa ating podcast. And speaking sa ating topic ngayon ay medyo napapanahon ngayon yung topic natin kasi nung pagpasok ng 2025 or year 2025, from starting January up to now, na May na ngayon, no, napapansin natin na napakarami ng mga tao ang nakakabasa ng mga negatives, ng mga hindi magaganda, hindi kaaya-aya sa ating mga mata, no, na lagi na lang tayo nakakabasa, nakakarinig, nakakapanood ng mga videos na hindi natin dapat nakikita o napapanood dahil nakakababa ng ating immune system at ng good mood o ng mood natin nag-iiba, di ba? But dito sa topic natin, matatalakay natin na very important itong topic na to, lalo na sa buhay ng bawat isa, na even ako, tayong lahat ay hindi ready sa mga ganitong pagkakataon. And ang topic natin ngayon ay may kinalaman sa buhay talaga. Napansin niyo ba na from January up to April and late April, may mga nakakilala tayo, may mga sikat, international or local artists or personalities na nababalitaan tayo na pumanaw na o di naman kaya na maalam na sa mundo at iniwan tayo dito physically. And mababanggit ko lang yung mga kilala natin like Miss Gloria Romero, ang original queen of the cinema. And even kung nakikilala pa to ng mga Gen Zs, no, at ng mga
ng mga Gen Alpha, kumbaga, and Millennials, si Miss Delia Razon, na isa ring great na veteran actress. And syempre, ang veteranang komedyante na si Miss Matutina, kung may mga nakaabot dito ng late 80s and 70s and even yung mga Gen Zs kung nakakabasa kayo, nakakascroll kayo sa FB, sa TikTok, even sa YouTube, siya ay ang part ng John and Marcia kung saan siya ay isang alalay or kasambahay na namayapa na rin na si Miss Delia Atay-Atayan, na mas kilala bilang si Doña Delilah. And then sumunod na rin ang Asia's Queen of Songs na si Miss Pilita Corrales. And nakakalungkot din na wala pang isang linggo mula nung namatay ang Queen of Songs, sumunod naman ang pinaka maganda at talented talaga na matatawag nating superstar na si Miss Nora Honor, na kung saan bago mag Holy Thursday ay siya ay namaalam na sa mismong pagdaraos natin ng Holy Week. And then syempre naabutan din natin ang singer din na magaling na kasing edad lang ni Miss Nora Honor at the age of 71 na si Mr. Haji Alejandro. After ng Easter Sunday, no, wala pang 4 na araw ata yung nakalilipas, sumunod na rin ang kilala ng mga taong bayan ng buong mundo, Pope Francis, ang tinatawag na People's Pope. No, nakilala talaga siya sa buong mundo na genuine at wala siyang pinipili na tutulungan ano man ang relihiyon mo, pagkatao mo, o kung saan ka man nakatira. Basta ikaw ay mapagmahal sa Panginoon, ikaw ay kanyang mamahalin din. And syempre, pasok ko na rin yung lately, kahapon lang din, which is nung dismay lang din, nabalitaan din natin na ang pagpanaw ng isang dakilang direktor at character actor na si Mr. Ricky Davao. So, ang sakit sa feeling yun ng mga tao na may mga malalapit tayo, mga kakilala, mga sikat na artista na masasabi natin na magagaling, parang hindi nila deserve na mawala ng maaga sa mundo, no? But syempre, sinasabi nga natin dito na kahit anong oras, araw, minuto, segundo, or taon ng buhay natin, kukunin at kukunin din tayo ng Panginoon. Hindi tayo dito permanente, pagkus tayo ay temporarily lang dito sa lupa, or sa madaling sabi, nangungupahan lang tayo dito sa lupang daigdig. At ang tunay na tahanan natin ay nasa langit at hindi sa pinayon. But anyway, ito na nga. Ang topic natin ngayon ay ang title na Death is a Blessing. Bakit kaya? So nagtatanong kayo ngayon, bakit yung title natin ay Death is a Blessing? So ang haba ng intro natin, no? Kasi napakahalagang istorya ito na dapat malalaman ng bawat isa. So before anything else, no, gusto natin malaman ano nga ba yung salitang death o kamatayan. Sabi dito sa standard na definition ng kamatayan or death, ang kamatayan ay ang permanenteng paghinto ng mga pangunahing gawain ng katawan. So ibig sabihin, hindi na dapat kailangan na ipaliwanag ng scientist, ng kahit na ano pang mga branches of science and ng mga theologies. Sa simple pa lang na definition na ito ay yung paghinto, yung wala nang ginagawa yung buhay, wala nang diwa, or hindi na presence yung katawan mo sa mundo, hindi na gumagalaw, kumakain, naligo, or anything else
nakikipag-communication, or anything else. Ayon kay Dr. Sherwin Nulad, death is a gradual process, not a sudden event. So, ibig sabihin yan, sinasabi dito ni Dr. Nulad, na ang buhay natin, ang yung kamatayan, ay isang proseso na mahirap matukoy kung kailan. So, ibig sabihin, anytime, pwedeng mangyari sa iyo ang kamatayan. Tulog ka, kumakain ka, umiinom ka, or nasa gitna ka ng kalsada, or nasa trabaho ka, nasa eskwelahan, or kung ano man ginagawa mo, nasa trabaho ka man, or nasan ka man ang lupalop ng mundo, ay nandiyan si kamatayan. Yung kamatayan or yung death na sinasabi na hindi siya yung nakakalendar. December ako mamamatay. 2025 ako mamamatay. Hindi, 3033 pala ako mamamatay. Hindi ganon. Hindi natin nasasabi kung hanggang kailan tayo dito. Though may mga doktor na nagsasabi na 6 months ka na lang matitira dito, 6 days. Kasi may mga possibilities na may mga ganon. And nag-uusapan na rin natin ang kamatayan, ang life expectations to expand ng buhay ng isang tao ay umaabot ng 100 to 120 years old or less or more. Not lalagpas ng 130. Kung meron man, blessing na blessing yun mula sa Panginoon. Pero may mga times na mas marami ang mga umaabot lamang ng 60, 70, 80 to 90 years old or minsan pa nga mas matape. Kaya nga sinasabi natin dito, age doesn't matter, no? Kahit sino, kahit baby ka pa, o yung kasama mo na may edad na, bata pa, tingin mo malakas pa, pero deep inside, malapit na pala siyang kunin ng Panginoon. Hindi natin nalalaman kung hanggang kailan. So, sabi naman sa science, no, about sa kamatayan, sabi ni Dr. Sam Parnia, death is the beginning of a shutdown. Sometimes reversible, mostly final. So, ibig sabihin, yung kamatayan ay ito yung wala na. Parang computer, shutdown na. Or should I say, phase out na. Or hindi na pwedeng gamitin kasi hindi na siya gumagana or wala ng pag-asa. Pero, sometimes ito ay reversible o naibabalik muli. Ibig sabihin yan, yung sa mga doktor, sinasabi nila na nire-revive ka. Ibig sabihin, kapag nakita na flatline, yun, nasa death ka na, tinatawag na near-death experience. Pero, kapag ikaw ay na-revive at tumibok ulit yung puso mo, yan ay reversible o may pag-asa pa na ikaw ay mabuhay pa. Pero, kadalasan ay huli na. Or ito na yung pinaka-final destination natin. So, sabi naman, no, sa iba pang mga perspektibo, sabi ng mga Budismo, ni Dalai Lama, sabi, death is a transition towards another rebirth. It should be prepared for. So, sa mga Budismo, naniniwala sila na kapag namatay ang isang tao o ang kanyang kaluluwa ay lilipat sa isang bagay, sa hayop, o sa anumang bagay na nasa pedihin. Ibig sabihin, reincarnation ang tawag po ito. Yun yung paniniwala ng mga Budismo. Sa Islam naman, sabi ni Dr. Zakir Naik, this world is temporary. Death leads to the eternal life of judgment. So, ibig sabihin, yung buhay natin ay dito sa mundo ay temporarily. Or, kagaya sinabi ko sa inyo, may expiration tayo dito sa mundo. Kagaya ng mga pagkain, ng mga halaman, ng mga hayop.
ito yung kamatayan na mararanasan natin ay resulta ito ng pag-akyat natin sa langit at pagtanggap ng paghuhukom sa atin mula sa ating Panginoon. Yun yung sa Islam. So, sinasabi dito sa atheismo, sabi ni Sam Harris, there is no afterlife. Life must be lived meaningfully now. Ibig sabihin, sabi nila ng mga atheist, wala nang buhay after ng buhay na ito. Wala na tayong pupuntahan. Kaya, sabi nila na gawin mo na lahat ng gusto mong gawin habang nabubuhay ka kasi pagpatay ka na daw, hindi mo na mararanasan, hindi mo na ma-achieve lahat ng gusto mong ma-achieve na sinasabi mo sa sarili mo na dapat ginawa mo, dapat ginagawa mo. Ganon. Sabi naman sa pilosopiyang ni Heidegger, sabi, awareness of death leads us to live more genuinely and fully. Ibig sabihin, dapat maging genuine tayo, magkaroon tayo ng mga mabubuting gawa or masasabi natin na magagandang alaala sa bawat tao na makakasalamuhan natin. Hindi yun pangkasarilihan lang. Kasi mahirap na mabuhay sa mundo na may kakulangan, may hindi ka napunan, or tingin mo may hindi ka na-accomplish dito. Lahat tayo may mission, lahat tayo may purpose, kaya gawin natin kung ano yung dapat natin gawin habang tayo ay nabubuhay pa, mga fearless viewers. Sabi naman, nung pananaw naman sa atin, sabi dito, sa pananampalatayang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi isang paglipat tungo sa walang hanggan. So, ibig sabihin, yung buhay natin dito, hindi lang natatapos sa namatay ka, nilibing ka, at nandun ka na sa ilalim ng lupa. No. Mayroon pa itong another life na mapupunta tayo, which is sa temporarily heaven na sinasabi ko kanina. So, sabi dito, may 5 tayong mga prinsipyo na dapat natin tatandaan mga Kristiyano. So, sabi sa unang-una, ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Totoo naman yon. Binanggit ito sa Romans 6 verse 23. Sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin niyan, tayo nagkasala noong una pa lang. Sinabi na sa atin ng Panginoon na tayo ay makakaranas ng kasakitan, kahirapan, kapaguran, at kamatayan dahil sa kasalanan naman natin mula kaila Adan. Pangalawa naman, si Kristo ang tagapagligtas mula sa kamatayan, or Christ is our Savior from death. Sabi sa John 11:25, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay muli. Ibig sabihin yan, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, at ika'y naniniwala na kapag ikaw ay namatay, makakasama mo siya, ika'y muling mahubuhay at makakasama at makakapiling niya sa langit. Sabi naman sa number 3, may muling pagkabuhay ng mga patay. So, ibig sabihin, lahat ng mga namatay sa buong mundo, physically, lahat sila ay mareresurrect katulad na nangyari kay Jesus Christ. Hindi pa natin masasabi kung hanggang kailan, anong petsa, anong taon, anong oras, anong segundo ito. Sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat darating ang Panginoon mula sa langit na may sigaw ng utos, tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, at ang mga patay o namatay na nananalig kay Kristo ay bubuhayin muli. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga naniwala, sumunod sa utos ng Panginoon, naniwala, sumunod kay Kristo,
lahat sila ay mare-resurrect sa pagdating ng paghuhukom o sa pagdating ni Jesus Christ. At lahat sila ay aakyat sabay-sabay sa langit nang kasama siya at makapiling siya. At doon sa langit na iyon ay mararanasan yung tinatawag na final judgment. So, nakakatakot na pakinggan pero parang sa tingin natin nakakagaan din ng loob pag nadi-describe natin na makakapiling natin ang Panginoon doon sa langit. Can you imagine that na Jesus Christ na makakasama natin sa langit kapag tayo ay namatay na? Kung totoo nating tinanggap talaga si Jesus Christ as our Lord and Savior. So kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ, alam mo na mangyayari sa iyo. But sinasabi ko nga, hindi pa tapos ang buhay o hindi pa natatapos ang buhay dito. Sabi naman sa number 4 ng ating perspektibo, buhay na walang hanggan ang handog ng Diyos sa atin pag tayo ay nawala na dito sa lupa. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak o sakit pa, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, ibig sabihin yan, once na tayo ay namatay at kapiling na natin ang Panginoon sa langit, hindi na natin maririнаsan yung mga kamatayan, dalamhati, pag-iyak, o yung mga sakit. Hindi na natin mararanasan doon sa langit. Kasi doon, perfect na, hindi na tayo yung mga tao na nagkakasala, nagkakaroon ng mga pagkakamali, hindi pagkakaunawaan. Doon, mayroon ng peace at masaya na tayo doon sa langit kapag nakarating na tayo doon. And number 5, last, panandalian lamang ang buhay dito sa lupa. Totoo naman. Sabi sa James chapter 4 verse 14, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyong buhay bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang na nasa isang saglit ay lumilitaw at agad nawawala. So sinasabi dito sa number 5 na anytime nga, kagaya nga sinabi ko, anytime, anywhere, any place, tayo ay mawawala na dito sa mundo. Hindi natin malalaman kung anong oras, anong petsa, anong taon, anong dekada, anong siglo tayo mamamatay. Blessing na sa Panginoon na umabot nga tayo ng 120 or 100 years old, 90, 80 kasi na-experience natin yung mga bagay sa lupa na sa tingin natin hindi na natin ma-experience once na tayo ay kapiling na ng Panginoon. Ibig sabihin yan, hanggat may buhay pa tayo, alamin na natin kung ano yung purpose natin dito dahil anytime, hindi natin nalalaman na kukunin na pala tayo ni Lord. May pakpak na pala tayo. And then, syempre, ito na nga. May mga katanungan tayo dito na natatatak sa bawat isa, no? Sabi dito, bakit may kamatayan or bakit may death? Why is death ay nandyan? Sabi ng mga scientist, ang death ay natural na bahagi ng katawan. Ibig sabihin, ang kamatayan is naturally born sa atin. Ibig sabihin, para tayong mga robot na nagkakaroon din tayo ng kalawang, nagkakalas-kalas din yung ating mga kasukasuan, humihina din ang ating mga sistema, and even ang ating mga organs, loob at labas ng katawan ay humihina. So, ibig sabihin yan, ang klase ng kamatayan na maranasan natin normal lang iyon sa katawan natin na maranasan iyon. Sabi naman sa Bible, no, bunga daw ito ng ating kasalanan. So, totoo naman na lahat tayo nagkasala. So, lahat tayo makaka-experience na kamatayan. So, kung hindi ginawa nila Adam and Eve na kainin yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama,
Ibig sabihin yan, hindi natin maranasan yung kamatayan. But, sinabi nga natin na sa buhay na ito may katapusan. Siyempre, sa kamatayan, may new beginning din. Ibig sabihin yan, malalaman natin kung ano ba yung judgment sa atin ng Panginoon. Kung tayo ba ay didiretso sa kanyang piling sa langit o didiretso tayo dun sa dagat-dagatang apoy, impyerno, kumbaga. So, sabi naman dito sa iba't ibang pananampalataya, no? Pasimula ng bagong buhay. Ganon din sabi sa Bible na death is a new beginning. Ibig sabihin yan, hindi na natin mararanasan yung mga kagaya ng sinabi natin kanina ng mga bagay dito sa lupa, like yung kasamaan, kaguluhan, hindi pagkakaintindihan, kasalanan, and anything na mga desire ng katawan natin is hindi na natin mararanasan. Like yung mag-travel, ganyan, yung kumain, mag-food trip, di ba? Makipag-chikahan with your friends, no? Pag namatay tayo, hindi na natin siya mararanasan physically. Sabi naman sa filosofiya na bakit may kamatayan, dahil nagbibigay saysay sa buhay. So, ibig sabihin niya na nandito tayo sa lupa para magbigay ng mga alaala na hindi malilimutan ng ibang tao. Good man yan or bad. So, ibig sabihin kapag bad ang naiwan nating alaala sa mga tao, syempre, may iba malulungkot, yung iba baka magsaya or magalit sa iyo kasi sa sandali ng buhay mo, hindi ka pa nagpakabuti or hindi ka pa gumawa ng kabutihan kahit katiting lang. Pero syempre, luha at bighati naman sa mga tao na yung mga alaala na iniwan nila ay masasaya, puro puno ng pag-ibig, pag-asa, inspirasyon. Dagsa talaga yung luha, mga tissue, towel, di ba? At mga punas ng mga ilong. Ayan, ganon. Dapat tayo nag-iiwan ng mga bagay na masasabi natin na deserve ko na binigyan ako ng Panginoon ng buhay at nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Hindi lang nakita ng ibang tao yung bad side ko. Even yung mga good side natin ay nakita ng ibang tao. Hindi man nila sinasabi na verbally, but alam natin na nasa puso isipan nila na may ginawa tayong kabutihan kahit na mas marami yung kamalian or kasamaan na nagawa natin sa ibang tao. Ayan. Grabe yung usapin natin na iisipin natin na for the past few years na may mga mahal tayo sa buhay na hindi na nakakapiling, nakakasama na parang gustong-gusto mo sila muling makita, gustong-gusto natin silang muling makasama, makausap, makabanding, hindi na natin magagawa dahil tayo ay kanilang iniwan na pansamantala. So, mahirap isipin na oo, pansamantala tayo iniwan kasi magkakasama, magkakapiling pa rin tayo doon sa totoong tirahan natin sa langit eh. Magkakasama pa rin tayo eh. Lalo na kung alam mo na naging mabuti ka, tinanggap mo si Christ bilang yung tagapagligtas, at feeling mo marami kang nagawa na sa tingin ng iba ay mabuti talaga kahit na may pagkukulang ka o may pagkakamali kang nagawa. So, temporary din lang tayo dito sa lupa. Huwag nating isipin na porket umabot tayo ng 80, 60, 20, sa tingin na natin matagal na tayong nabuhay dito sa lupa, ba't hindi na tayo kunin ni Lord? No. Maikli nga lang yan yung 20 years, yung 80 years, yung 70 years. Yung ibang mga tao noon, umaabot pa ng 1,000 years old. Tayo pa kaya, di ba? Na dapat sinusulitan natin yung buhay natin na sa maikling oras dapat nilalaan na lang natin sa mga bagay na mahalaga at yung purpose natin dito. Ano ba yung purpose natin? Ako, especially ang purpose ko dito sa lupa is mag-serve sa Panginoon
kahit na ako ay maraming sablay kasi nobody is perfect. But everybody can improve themselves, ourselves. Sinasabi ko rin sa sarili ko na hindi ako perfecto pero nag-i-improve naman ako. Para sa panandaliang buhay na ito, may maiiwan akong alaala sa bawat tao, hindi ko man kilala o may naiiwan at may iwan pa rin ako sa kanila na sasabi ko nakakataba ng puso. And then, syempre, sa ating pangwakas na talakayan, nakakalungkot kasi mabilisan lang tayo kahit na mahabang oras na tayo ngayon, no? And hopefully sana naintindihan natin yung about sa death, no? Sabi dito, hindi natin hawak ang buhay o ang haba ng buhay. Ngunit hawak natin kung paano tayo mabubuhay habang may hininga. Kaya't bilang Kristiyano katulad natin, tayo ay tinatawagan na mabuhay o mamuhay ng tapat, maglingkod sa Diyos at sa kapwa, mamuhay ng may pag-asa, pananampalataya at pagmamahal, at maging handa anumang oras tayo tawagin ng Diyos. Ibig sabihin yan, lahat ng gagawin natin, lahat ng kikilos natin, lahat ng iisipin natin sa kapwa natin o sa sarili natin, dapat gawin natin ito sa ikararangal at idadakila ng pangalan ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo maging selfish, tanggalin na natin yung mga hatred, yung mga mistakes na araw-araw natin ginagawa, malesen natin, magkaroon tayo ng improvement na maging mabuti, to being good person and good servant of God. Hindi dapat tayo nagpapatalo sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin. And then, syempre, sa pagtatapos ng ating topic ngayon, so may mga maiiwan akong tanong sa inyo, no, mga fearless viewers, no, na ano ang gagawin mo sa maikling buhay na ito? Uulitin ko. Ano ang gagawin mo sa maikling buhay na ito? At saan mo ito ilalaan? Para sa pansamantala o sa walang hanggan? Ibig sabihin, yan ang iiwan kong tanong sa inyo. Kahit hindi nyo nasagutin sa comment section o kung gusto nyo sagutin sa comment section, nasa sa inyo rin yun. Kung ano bang purpose natin dito sa lupa, bakit ba tayo binigyan ng buhay ng Lord, bakit ba tayo nananatili dito sa buhay, ano ba ang dahilan, ano ba? Hindi masama magtanong kay Lord, pero dapat nalalaman natin yung purpose natin by praying and asking Him kung ano ba yung dapat natin gawin. Kristiyano ka man or hindi, nakakilala ka na kay Lord or hindi pa. Ayan. Ako naman, ang advice ko naman sa inyo is maging humble, hindi natin nalalaman kung hanggang kailan na lang tayo sa mundo Hindi natin nalalaman na baka mamaya after nitong podcast na to, mawala na ako. O after nyong makinig nito is kapiling na natin ang Panginoon. O habang naglalakad tayo sa labas, liliko, natutulog, or kahit magsimba, o pagkatapos mo magsimba, or ano mang ginagawa natin, malay na, hindi natin nalalaman na yun na pala ang huling hininga natin. Kaya sana, kung ano man ginagawa natin, gawin na natin para sa Panginoon, sa pamilya, sa kaibigan, at sa ibang tao. Ayan, so maraming salamat muli mga guys mates. And syempre, mga fearless viewers, maraming salamat muli sa pagtutok dito sa ating fearless session. Nawa lahat tayo ay nagkaroon ng enlightenment at magkaroon tayo ng purpose sa buhay para sa ganon, kapag nararamdaman natin, feel na natin na last day na natin or konti na lang ang oras natin sa mundo, may iwan tayong alaala sa bawat isa. And muli,
Ako po ang inyong ang fearless Kuya Jay na nagpapaalala sa inyo na lahat ng problema ay may solusyon basta kasama mo lang si Jesucristo. And dito lang yan tayo muli magkakasama dito sa ating programa kung saan lahat ng issue may say ang Biblia basta malawak lang ang iyong pangunawa. Dito lang yan sa Fearless Session. Goodbye and God bless us all.